Good morning guys. Good morning mga ka-DI, mga ka-Reels. For today's video guys, nandito ako sa isang unit at magkabit ako ng supply ng microwave oven guys. So kung nakikita nyo yan, sa cabinet na ano to guys, sa side, sa may parinsod. So yan, dyan ako kukuha ng supply ng para papunta ng microwave. One eternity later. Diyan ako kukuha ng naglalatag ng wiring. Ginagamitan ko guys ng plastic molding para at least nakatago naman yung ano natin wire. Para hindi masyado expose yung wire. Pangit kasi kung naka-expose talaga yung wire. So yan. Yan, nakapaglagay na ako ng surface utility box. One eternity later. So ito guys, itong gagamitin ko, tugang na may 3 holes siya with grounding. Yan yung ilagay natin dyan. So gumamit tayo ng wire guys na number 14. One eternity later. So yun guys, i-splice ko na. Medyo malaki kasi yung number 12 pala yung wire. Malaki yung ano natin, wire na yan. So kada mag-splice ako niyan guys, kinukuhaan ko ng isa dahil 7 conductors yan. So kinukuhaan ko ng isang piraso. And then yan, pinipihit ko siya ng maigi yung wire na yan, tapos ina-slant ko ng pagputol ng cutter ko para medyo may patulis siya ang dating, para technique yan para mabilis pumasok doon sa terminal ng outlet natin o di kaya switch. So yan guys, ikakabit ko na. Tinutusok lang naman yan guys, pero kung pag malaki yung wire, tulad yung number 12, medyo malaki. So kailangan talaga magbawas ka ng isang conductor. Kaya yan, binawasan ko yan. Tingnan mo, mabilis siya ipasok. Pero at the same time, matibay na siya. Tama-tama lang doon sa terminal talaga niya pag itusok siya. So yan guys, lagay ko na yung dalawang linya. So ikakabit ko na guys, kinakabit ko na yan. Tornilyuhan na lang siya guys. So ganun lang naman magkabit ng CO outlet. Madali lang siya. Dalawang linya lang, line 1, line 2. So itusok mo lang doon sa dahil ang pinakagitna niyan is ground. So yan, kinakabit ko na sa surface utility box guys. May mga tutorial din ako nito guys kung paano gawin. Dito rin sa channel ko. Pwede niyong balikan doon at titingnan nyo guys. O di kaya mag-message sa mag-comment lang kayo para pwede nating balikan yung mga video at magbigay na naman ako ng panibagong tutorial sa inyo guys. So yun, kinakabit ko na guys. Mabuti ito dahil may medyo awang dito sa gilid ng cabinet. So hindi ako nahirapan pagpalusot dito pababa. Dahil sa ilalim kasi ito ng cabinet, kung saan nandyan yung banda yan, yung range hood, at saka yung sa baba niya, nandyan yung microwave oven guys. So yan, tatakpan ko na. One eternity later. So nandito tayo guys sa may side nito dahil
I-splice ko na din dito. Ito yung kung saan pinaka main supply ng ginawa kong outlet doon sa microwave. Dito ko kukuha sa may range hood. So isang breaker lang naman yan guys, kaya hindi bukod kasi ang breaker nito sa range hood na to. May sarili siyang breaker na 20 amps. Kaya hindi siya. Kumbaga hindi siya overload. Tama lang siya doon sa dahil tong range hood ginagamit lang naman to pag nagluluto. So yan, binabalatan ko guys. Ganun pa rin ang gagawin ko dyan. At kukuhaan ko ng tagi-isang wire yan para magkasya pag ipasok ko na doon sa mga terminal ng CO outlet guys. Sa electrical kasi guys, kailangan mo lang talaga mag-ingat. Kailangan unahin mo yung safety mo as much as possible. Mas maganda patayin mo talaga yung breaker para safe ka guys. Kahit sino naman pwede sa electrical, lalo na kung sa ating bahay lang. So kayang-kaya, yakang-yaka natin yan gawin. Pero kailangan natin ng safety bago tayo gumalaw. Ay kailangan natin patayin muna yung breaker natin, yung pinaka main breaker natin guys. Dito naman sa trabaho ko guys, minsan hindi maiwasan na gumagalaw ako sa live talaga, dahil lalo na kung sa loob ng unit dito sa condo may mga kwartong ginagamit kasi nila yung kuryente. So hindi ako makapagpatay ng buong serkito, kundi kahit live yan, ginagalaw ko pa rin siya dahil kailangan talaga. So yun lang guys. Sa akin, alam ko naman kung paano talaga gawin siya. Kung live siya, talagang ingat na ingat ako guys. So ito guys, inano ko na. Yan, pipihitin mo lang yan siya na at least matibay siya na pagkapihit. Tapos yun. Tapos kinakating ko yun ng pa-slant para may patulis bagya. Papasok talaga siya. Yan, pina-slant ko na pagkaputol yan guys. Para kumbaga patulis siya. Ayan, pipihitin pa siya para titibay siya talaga. Dahil stranded wire yan. Kung solid wire yan, mas mabilis ipasok siya guys. So ito stranded wire yung ginagamit natin, kaya kailangan ganun yung technique niya para pumasok doon sa terminal. Yan kung nakikita mo hindi lumalabas yung tama lang yung cutting ko, hindi lumalabas yung pinagbabalatan. So yun guys, antabayanan nyo. One eternity later. So yun guys, review tayo, titingnan natin. At sa ngayon, yan, pinapakita ko sa inyo. Tapos na siya, tinabunan ko na ng yung plastic molding, tinakipan ko na. So ngayon, titestiran natin guys. Ayun, kung nakikita nyo, pumapali yung tester natin. 220 to 230 volts yung kuryente natin. So it's normal guys. So, pagdating naman dito sa bago kong kinabit, yan 220 pa rin guys, to 230. So yun lang guys. Salamat sa panonood ng aking video. At sa hindi pa nag-subscribe sa akin, paki-subscribe at huwag kalimutan pindutin ang notification bell para update kayo sa aking mga video. Thank you, God bless.